Disgrasyada na gawang ibenta ang anak para sa kanyang ina. Pero lumipas ang maraming taon, muli niya itong nakita at siya ang kasambahay nito. Mabawi pa kaya niya ang kanyang anak? Ma, buntis po ako. Saad ni Chona, nanginginig ang mga balikat at napuno ng luha ang mga mata. Napatigil ang ina nito sa pagtutupi ng mga damit. Tumingin kay Chona at hindi alam ang reaksyon na ibibigay rito. Buntis ka? Paano nangyayari? Hindi ba trabaho at bahay lang naman ang inuuwian mo? Nagtatakang saad pa nga nito. Walang bahid ng galit o pagsigaw rito. Patawarin mo po ko, Nay. Nagkayayaan po kasi kami ng mga katrabaho ko sa isang mamahaling bar. At hindi ko po alam dahil nalasing na po ako. Nagising ako sa isang kwarto sa isang malaking gusali. May katabi akong lalaki pero hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin. Hindi ko naman po alam na mabubuntis pala ako. Naipatawad po. Hindi ko po intensyon. Napaupo nga sa sahig si Chona dahil sa labis sa pagsisisi. Kung hindi lang sana siya sumama ng gabing yun. Hindi sana siya nagsanhi ng problema sa kanyang magulang ngayon. Lumapit ang kanyang ina sa kanya. Inalalayan siyang umupo at hinawakan ng kanyang buhok. Chona, kung iisipin, ay ako ang may malaking kasalanan sa'yo. Matalino kang bata. Marami pa sanang pangarap na matutupad mo ngunit dahil mahirap ay pinili mong magtrabaho imbes na mag-aral. Patawad anak. 21 ka na. Nasa wastong edad ka na rin para magkaanak. Palalakihin natin siya kahit walang ama. At hindi ako kailanman galit sa'yo. Mahal na mahal kita anak, pasensya na at ganitong buhay ang ibinigay ko sa'yo. Saad nito at niyakap ang kanyang anak na si Chona. Umiyak si Chona sa balikat ng kanyang ina. Hindi nga siya nakapagtapos ng pag-aaral, ngunit pinuno naman siya ng pagmamahal ng kanyang ina. Tila naman nabunutan ng tinik si Chona, sa wakas ay nasabi na niya ang bumabagabag sa kanya. Mabuti na lang din at hindi nagalit ang kanyang ina. Hinaplos ni Chona ang kanyang tiyan. May nabubuo na bata sa kanyang sinapupunan. Mas kinakailangan niya pang mag-ingat at magsumikap. Chona, ilalako ko na lang muna itong daing ha. Babalik din ako kaagad. Mag-resign ka na muna sa trabaho baka makasama ang stress sa bata. Saad ng kanyang ina at binitbit ang bilao kung saan nakapatong ang nakaplastik na mga daing. Opo, Nay. Maraming salamat po ha. Pagkatapos ko pang manganak, babawi po talaga ako. Sagot ni Chona at muling niyakap ang ina. Sus, sino ba naman ang magtutulungan? Kundi tayo lang din naman. Ngiting saad ng kanyang ina at humakbang na papaalis sa kanilang tahanan. Sinundan siya ng tingin ni Chona. Matanda na ang kanyang ina at kulubot na ang balat. Bakas na rin ang pagod sa mga mata nito. Hindi alam ni Chona ang gagawin kung sakali mang mawala ito sa kanyang buhay. Napatingin siya sa kanilang salamin sa loob ng tahanan. Maganda siya. Yun ang alam niya. Maganda ang kanyang ina at purong Briton naman ang kanyang ama na iniwan sila noong sanggol pa lamang si Chona. Kaya siguro madalas siyang masabihang banyaga. Makinis at maputi ang kanyang balat. Balingkinita ng katawan, maalo ng buhok. Tama ang tangos ng kanyang ilong at malamlam ang mata. Maganda ang hugis ng kanyang labi na madalas kainggitan ni Bea na anak ni Aling Mirna. Napabuntong hininga siya at ipinikit na lamang ang mga mata tumupo sa kanilang kawayan na upuan. Hindi niya alam ang buhay na paparating sa kanya lalo na at magiging ina na siya. Kalauna nahila na siya, nangantok. 1 taon ang lumipas, ganon kabilis lumipad ang panahon. Nakapanganak na si Chona. Hawak-hawak na ang sanggol na lalaki. Ito ang kasiyahan ng kanyang buhay. Mahirap ang manganak, ngunit labis ang saya ng kanyang puso nang marinig ang alingaw-ngaw ng iyak ng sanggol. Umalis ang kanyang ina dahil naglako pa ng daing sa palengke. Tumatanggap naman si Chona ng racket na magaan lamang tulad ng pag-aatado ng paminta at asin. Habang pinapainom ng gatas ang anak, nagulat si Chona sa biglang pagbukas ng pintuan. Iniluwa si Aling Mirna
na hinahapo at nakahawak sa dibdib dahil sa pagtakbo. Chona, ang mama mo itinakbo sa ospital. Masama ang lagay niya. Naku po. Napakaraming dugo ang nawala. Nasagasaan ng kotse. Malakas ang pagkakatama. Sunod-sunod na saad ni Aling Mirna. Habang hawak ang dibdib, halos mawalan na ng hininga. Tila naman nabingi si Chona sa narinig. Nanlambot ang kanyang tuhod at gusto niyang maglupasay sa sahig. Gusto niyang tanungin ang mundo sa kung bakit palagi na lamang siya ang biktima ng mga pagsubok. Naguunahang tumulo ang kanyang luha. Hindi niya kayang mawala ang taong nakasama niya simula pa nang mamulat siya sa buhay. Ang taong tinanggap siya ng buo kahit papuno na siya ng pagkukulang. Nang naihanda ng mga gamit, na kailangan ay agad siyang dumiretso sa ospital. Nanginginig ang kanyang kamay nang makita ang lagay ng kanyang ina. Dok, kamusta po siya? Magiging maayos po si Mama, hindi po ba? Miss, critical ang lagay ng inyong ina. Napakaraming dugo ang nawala at maaaring may iba pang tama sa kanyang katawan. Seryosong saad ng doktor kay Chona. Gawin niyo po ang lahat, Dok. Magbabayad po ko. Gagawin ko po ang lahat. Kumapit na si Chona sa damit ng doktor. Nagmamakaawa. Gagawin namin ang makakaya namin, miss, pero hindi kami makakapangako. Saad ng doktor bago nilisan si Chona. Nang hihinang napaupo si Chona at patuloy ang higbi at pagiyak. Naawa siya sa kanyang ina. Napatingin din siya sa kanyang anak at naaawang pinagmasdan nito. Wala siyang mabuting na idudulot sa mga tao. Naisip niyang hindi siya mabuting anak. Natatakot siyang tila hindi rin siya mabuting ina. Pinainom niya ng gatas ang kanyang anak. Wala pa siyang tulog at kain. Kung titignan siya ngayon ay tila wala pa nga siyang enerhiya. Tila patay na nga siya. Habang nasa labas ay may nakakita sa kanyang ali at nilapitan siya nito. Ne, kamusta ka? Grabe naman ang kalagayan mo, heto oh. Kumain ka na muna. Kaano-ano mo ba ang pasyente sa loob? Tanong ng ali habang binumbuksan ng Tupperware na may lamang kanin at ulam. Doon palang nakaramdam ng gutom si Chona. Laking pasasalamat niya sa aling tumutulong sa kanya ngayon. Ina ko po yung nasa loob. Na-aksidente po kasi siya at kailangan pong gamutin kaagad. Ang problema po, walang-wala naman po kami. Mahinang saad ni Chona habang nakatingin sa anak. Ganun ba? Malaki bang kailangan mo? Opo, wala po kung ganun kalaking halaga. Ilang buwan na pala ang anak mo? Biglang tanong ng ali sa kanya. 3 buwan na po siya. Sagot naman ni Chona habang hinahaplas ang pisngi ng anak. Ganun ba? Sakto pala. Naghahanap ang boss ko ng sanggol. Mabait yun. Siguradong maaalagaan niya ng maayos ang anak mo. Maghiliw na saad pa ng ali. Ho? Naghahanap po ng sanggol? Nako, hindi ko po ibibigay ng basta-basta ang anak ko. Saad ni Chona at tinilapit pa sa sarili ang anak. Nako, hindi naman kasi. Kumbaga, ang dating lang ay pinaampun mo. Bibigyan ka rin naman niya ng pera para maipagamot mo ang mama mo. Hindi ka ba naawa sa bata? Sa tingin mo ba, ay kaya mo siyang bigyan ng magandang buhay? Masungit ang amo ko pero tiyak na mabait yun. Siguradong aalagaan niya nang mabuti ang batang yan at igbibigay lahat ng gusto. Sagot naman ng ali. Pilit na kinukumbinsi si Chona. Naisip naman ni Chona, sakitin din ang kanyang anak. Panigurado na kapag napunta siya sa tamang kamay ay baka mas maipapagamot ito. Pero napailing siya. Ay nako, anak ko po to. Mahal na mahal ko po siya. Wala nga po akong kapasidad na alagaan siya pero sinusubukan ko po talaga yung best ko. Saad ni Chona, determinadong hindi ibigay ang anak. O siya, sige bahala ka. Sagot ng ali, una na ako, nandun lang ako sa kabila. Kung kailangan niyo ng pagkain magbibigay ako iha. Tumayo nito at lumakad palayo. Napatango na lamang si Chona at niyakap ang anak. Napayapang natutulog. Kalaunan ay dinalaw na rin siya ng antok. Kinabukasan nagising si Chona sa ingay. Nagkakagulang mga doktor. Labas-pasok ang mga to sa silid ng kanyang ina.
Kritikal ang lagay nito at ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Hinawakan niya ang anak. At napansing mainit ito. May sakit ang kanyang anak. Hindi alam ni Chona ang gagawin. Nakita niya ang Ali, nakausap kahapon. Lumapit siya rito at napaluhod na umiyak. Ate, kunin niyo na lang po ang anak ko. Ipagamot niyo po siya. Hindi ko na po kasi siya kayang palakihin eh. Hindi niya dapat natatanggap ang ganitong buhay. Pagiyak ni Chona. Aalagaan namin siya. Huwag kang mag-alala. Ituturing siyang pamilya ng mga Salvador at magmamana ng ari-arian at kumpanya. Matagal nang naghahanap ang mga Salvador ng anak. Pagkumbinsi ng Ali at tinapik ang balikat ni Chona. Tama lang ang iyong desisyon, iha. Alam kong mahirap, pero kakayanin mo din to at malalagpasan. Dagdag pa nito. Walang naging tugon si Chona. Patuloy pa rin ang pagpatak ng luha nito. Lumakad ang Ali paalis at bumalik na may dalang sobre. Eto iha, gamitin mo sa iyong ina para makapagsimula muli. Sasabihin ko na rin sa mga Salvador ang patungkol sa gastos ng ina para sa ospital. Saad pa ng Ali at iniabot kay Chona ang sobre na naglalaman ng pera. Tinanggap yun ni Chona kahit labag sa kanyang kalooban dahil kailangan at nagpunas ng luha. Sa huling pagkakataon ay iniyakap ng anak at hinalikan ito sa pisngi. Patawarin mo si mama ha? Pero anak, ito ang makabubuti sa'yo. Palagi mong tatandaan na mahal kita. Saad niya habang tumutulong ang mga luha. Lumakad na siya patalikod. Iniisip na yun na ang huling sandali na masisilayan ang kanilang anak. 7 taon ang lumipas, naging mabilis ang lahat. 2 taon ang lumipas nang mamatay rin ang ina ni Chona dahil sa katandaan. Yun ang pinakamasakit na mga pangyayari sa buhay ni Chona, ngunit muli siyang bumangon at ngayon, heto't nag-a-apply siya bilang katulong. Sir, ako po si Chona Ignacio. Nag-a-apply po ako bilang katulong. Saad ni Chona sa guard ng isang malaking mansyon. Tumango lang ang guard at automatikong nagbukas ang gate na malapalasyo ang disenyo. May kulay ginto na inukit doon ang nakasulat na Salvador. Pamilyar para kay Chona ang pangalang yun. Hindi niya alam kung saan nga ba narinig. Lumakad si Chona papasok sa loob. Inayos ang damit na suot. At doon ay may bulto ng lalaking nakaupo sa sofa. Malakas ang presensya nito na tila lahat ay kailangan mapatingin rito. Pumako ang tingin nito kay Chona at naglumikot naman ang puso ng babae dahil dito. Magandang umaga po. Ako po si Chona. Mag-a-apply po akong kasambahay. Tinataga ni Chona ang boses kahit nakabado dahil sa titig ng lalaking mala Adonis sa kanyang harapan. Sit. Tipid na sagot naman ng lalaki. Naupo si Chona dahil tila mainitin ang ulo ng lalaki. Napatingin siya sa kalawakan ng kabahayan. Lahat ay nagsusumigaw ng karangyaan. Do you know how to take care of kids? I have a child. His name is Alex and you have to be good to him. Biglang saad ng lalaki na nagpagulat kay Chona. Opo, mabait po ako sa mga bata at mahusay rin po ako sa mga gawaing bahay. Magiliw na saad na lamang ni Chona. I can see. I am Daniel, by the way, and you can call me sir. Sige po, Sir Daniel. Mahinang saad ni Chona. Napataas naman ang kilay ni Daniel at tinignan ng babae. Maganda ito. Hindi niya may pagkakaila. Kung hindi nga niya ito kilala bilang nag-a-apply na katulong ay maiisip nga niyang isa rin itong anak Alta. Pinagmasdan niya si Chona na tila namamangha sa mga disenyo ng bahay. Maliit pang nakaawang ang 2 labi nito. Hindi alam ni Daniel kung bakit para siyang nauuhaw. Napababa ang kanyang tingin sa blouse ng babaeng natanggal ang kabit ng 2 butones. Kinunot niya ang noo at nainis dahil maraming lalaking hardinero ang nagtatrabaho sa loob at baka makita ito sa ganoong kalagayan. Chona, pagtawag niya sa atensyon ng babae. Yes po sir, pwede ka nang magsimula and fix your blouse. Sa susunod wag kang magsusuot ng ganyan. Saad ni Daniel
at lumakad na papunta sa hagdan at iniwan na si Chona na ngayon ay tila kamatis ang mukha dahil sa hiya sa kanyang amo. Gustong batukan ni Chona ang sarili. Kanina pa pala bukas ang kanyang blouse. Ngunit hindi man lang niya napansin. Boss pa niya ang nakapuna nito. Maya-maya pa ay lumapit na sa kanyang kasambahay. Hi, ako si Rika. Kasambahay rin ako dito. At ako magtuturo sa iyo kung saan ka magsisimula at kung saan ang kwarto mo. Nakangiting saad ni Rika at hinila na ang kanyang kamay. Ako pala si Chona. Salamat, hindi ko rin kasi talaga alam kung saan magsisimula eh. Akong bahala. Saad ni Rika sabay kindat. Siya nga pala, nakilala mo na ba si Boss? Boss Pogi na masungit? Oo, kanina lang. Tsaka wag mo siyang sabihan ng masungit at baka marinig ka. Paalala naman ni Chona sa kasama. Nako, masungit naman talaga ang isang yon. Pogi lang talaga at makalaglag panty. Kaso ang chismis babaero daw eh. May anak pero walang asawa dahil ayaw mag-asawa. Hindi pa raw nakakaranas ng tunay na pag-ibig. Chismis naman ni Rika sa kasama. Ganun ba? Parang ang lungkot naman ang buhay niya. Sagot ni Chona at pumasok sa kwarto. Binuksan ni Rika. Kaya nga eto pala ang kwarto mo. Ang maganda lang dito ay kanya-kanyang kasambahay ng kwarto. Aba, isa laki ba naman ang bahay na to? Dapat lang na komportable ang kasambahay. Nakakapagod rin kaya? Saad ni Rika, madaldal ang babae? Yun ang pansin ni Chona. Sige Rika, maraming salamat ah. Aayusin ko lang rin muna ang mga gamit ko at magpapahinga na sandali. Sige, mamaya ah. Sabay tayo. Sobrang excited pa naman ako dahil may kaedad na akong kasambahay. Ang pangit kayang kakwentuhan ng mga matatanda. Reklamo pa nga ni Rika bago umalis ng kwarto. Napailing na lamang si Chona at napangiti sa babae. Nang makalis ito ay tahimik siyang naupo sa kama. Ang katotohanan, nababalot ng lungkot ang puso niya. Nangungulila siya sa kanyang ina at hindi nawawala sa isip niya ang kanyang anak. Kung nasaan na ba ito at kung ano nang itsura at kamusta na kaya ang buhay nito. Pinunasan ni Chona ang tumulong luha. Hindi ngayon ang oras para manghina. Kailangan niyang parating piliin na magsimula muli. Matapos ayusin ang gamit, ay lumabas na siya upang magsimula sa trabaho. Naglakad siya sa hagdan at nagulat nang biglang may batang sumulpot sa kanyang gilid. Bulaga, are you the new maid? Tanong ng isang batang lalaki na ginulat si Chona. Napatigil si Chona at napatitig dito. Naalala niya ang anak na kanyang ipinaampon. Ganito na rin sana ang edad nito kung magkasama sila ngayon. Napakunot ang noo ng bata at napahalukip-kip habang hawak ang brown na teddy bear. Hindi mo po ba naiintindihan ng English? Tinatanong po kita kung ikaw ba ang bago naming yaya. Saad ng bata at maang-maanga na nakatingin kay Chona. Ako nga. Ako si Chona. Pwede mo akong tawaging ate. Umiling-iling ang bata. You're pretty po. I don't want to call you ate, I want to call you my mommy. Nako, hindi pwede. Magagalit ang totoo mong mommy. At isa pa, hindi naman ako ang mommy mo. Paliwanag ni Chona sa bata. Wala po akong mommy. Malungkot at mahinang saad ng bata. Tila naman kumurot sa puso ni Chona na makitang malungkot ang bata. Hinaplos niya ang pisngi nito. O sige baby boy, huwag ka nang malungkot. Pwede mo akong tawaging mommy pero baka kasi magalit si papa mo eh. Napakamot na lamang sa ulo si Chona. Yay! I now have a mommy. Hindi na ako pwedeng asarin nila Ben na wala akong mommy. Masayang saad ng bata at niyakap na lamang si Chona. Napuno ng init ang puso ni Chona. Niyakap niyang pabalik ang bata. Ano palang pangalan mo? Tanong ni Chona habang kayakap ang bata. I'm Alex po. Sagot nito at bumitaw ng yakap. I'm hungry. Dagdag pa nito at napasimangot. Ganun ba? Gusto mo ba ng pancake? Magluluto ako. Yay! I want chocolate syrup on it. Nginitian ni Chona ang bata at pumunta sa kusina upang magluto. Kompletong mga ingredients, nakakailanganin at marami pang iba na pwedeng maluto roon. Alex, anong paboritong ulam ng papa mo? Tanong pa ni Chona upang magkaroon ng ideya
sa lulutuin sa hapunan. He likes kare-kare and chicken curry po. Sagot ni Alex habang seryosong hinahalo ang harina sa mangkok. Masaya ang dalawa na nagluto. Hinayaan ni Chona na tumulong ang bata sa pagluluto. Nakarinig ng yabag si Alex sa Chona. Mga yapak na sa pagbaba sa hagdan. Kaya naman sabay silang napalingon dito. Daddy, come join us, we are cooking pancakes. Magiliw na saad ni Alex bilang pagbati sa ama. Nakasuot ng puting t-shirt si Daniel at simpleng shorts. Ganoon lang ang suot nito ngunit ang hubong ng katawan lalo na ang mga braso ay nagpapakita. This is Ate Chona, and I now decide to call her my mommy. Nagulat naman si Daniel sa sinabi ng bata. What? Why are you calling her mommy? Hindi mo siya mama. Stop that, Alex. Paalala ni Daniel sa anak. I'm sorry, Chona. Alam mo naman si Alex ay bata. Naghahanap siya ng magiging ina. Naku, sir. Ayos lang po kung tatawagin niya po akong mommy. Ang problema nga lang po ay kasambahay ako. At parang ang pangit naman pong pakinggan. Baka akala po nila mommy ako tapos daddy ka. Paliwanag naman ang inosenteng si Chona. Napatigil tuloy si Daniel. No, it's fine. Pasensya na rin talaga sa anak ko at salamat for letting him call you mommy. Kung saan siya masaya. Saad ni Daniel at tipid na ngumiti kay Chona. Ngumiti rin si Chona sa amo. Wala po yun, bata po kasi. Daddy, sa tingin mo po, di ba po ang ganda po ni mommy? Biglang tanong ni Alex na nagpagulat dito. Nagulat din si Chona sa sinabi ng bata at ngayon nakatingin na ang kanyang amo sa kanya. Yes, Alex, maganda nga si Chona. Saad na lamang ni Daniel habang nakatitig ng mariin sa mata ng babae. Malakas ang intensidad ng titig nito kaya napaiwas na lamang si Chona dahil parang kinokuryente siya. Mag-ama nga kayo, mga bolero. Saad ni Chona at napatawa na lamang. Sa gabing yun din, nag-request si Alex na magkakasama silang magluto ng uulamin sa gabi. Nagluto sila ng kare-kare ng paborito ni Daniel. Dahil sa pinagsamang ugali ni Alex at Chona na nagkasundo sa mga biruan, napuno pa ng tawa ang buong kusina. Na kahit si Daniel, hindi mapigilan ang mababang halakhak nito dahil sa masayang anak. Napatingin si Daniel kay Chona na ngayon ay pinupunasan ang bibig ng anak. May kung ano kay Chona na hindi niya mapigilan ng sarili na pagmasdan. Umakyat na sa kanyang kwarto si Alex kaya naiwan si Daniel at Chona sa hapag. Thank you for making my child happy. Saad ni Daniel habang naguhugas ng pinggan si Chona. Ayos lang po sir. Saka mabait po ang anak nyo. Isa pa po ay malapit po ang loob ko sa mga bata. Napatango na lamang si Daniel at muling sumulyap kay Chona. Ito ang unang beses na kumausap siya ng isa sa kanilang kasambahay. Madalas naman, hindi niya napapansin ang mga ito at kahit pangalan nga ay hindi pa niya alam. Chona, do I know you? Parang kilala na kasi kita noon pa. Sabi ni Daniel habang malalim ang iniisip. Po? Ngayon ko lang po kayo nakilala. Sagot naman ni Chona na tumigil pa sa paghuhugas. Never mind, I'll go upstairs. Maang na lamang na napatingin si Chona sa kanyang amo. Nakakaiba ang kinilos. Pinagpatuloy na lamang niya ang paghuhugas ng pinggan. Tapos na niyang magligpit sa kusina nang sumulpot si Rika sa kanyang tabi. Huy, nakita ko yun. Magkasama kayo ni Boss Pogi Alam mo kung hindi ka pa nakadamit na pang kasambahay, baka naisip ko na pamilya kayo talaga. Bungad pa ng madaldal na si Rika kay Chona. Inipit ni Chona ang buhok na nakaharang sa kanyang mukha bago nagsalita. Ano ka ba? Palagay lang ang loob sa akin ng anak niya, kaya siguro nakikisama sa akin. Siyempre gusto niyang maging masaya ang anak niya. Hindi, para talagang may kakaiba sa titig niya sa'yo. Alam mo yan, si boss, playboy yan. Kaya wala pa ring asawa Gusto lang fling-fling, sex lang ganun. At lahat ng nakita kong babae niya ay hindi na niya tinitigan ng ganun. Ani pa ni Rika at ginaya kung paano tumitig ang amo. Alam mo Rika, kakapanood mo lang yan ng palabas. Imposible ang sinasabi mo no. Mayaman siya,
Kasambahay lang ako, sa pelikula lang nangyayari ang mga ganyan. Sagot ni Chona. Itigil mo na yan, Rika, matulog na tayo. Dagdag pa niya bago buksan ang pinto ng kwarto. Alam mo rin, Chona, hindi ako nagkakamali sa mga ganito. Marami ako naging boyfriend. Kabisado ko ng mga lalaki. Yung mga galawan nila, hindi imposibleng magustuhan ka niya. Pang-model kaya ang ganda mo at hindi pang kasambahay. Pagap na napatawa na lamang si Chona. Sige na, Rika, mahaba pang araw bukas. Bawasan mo na ang panunood ng telenovela o kaya K-drama. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Naligo si Chona at nagpalit ng pantulog. Unang araw pa lamang niya, ngunit marami nang naganap. Buti na lamang pala at hindi naman masungit ang amo niya. Sa kabilang kwarto naman, ay pabaling-baling sa higaan si Daniel. Hindi siya makatulog. Naalala pa rin niya ang matamis na amoy ni Chona. Nang malapit siya rito, habang nagluluto, naririnig niya ang tawa at ngiti nito. Bumangon siya at tumingin sa salaming bintana ng kanyang kwarto. Why can't I get her out of my mind? Kasambahay mo siya, Daniel. Kung ano-ano naman ang naiisip mo. Hindi ka ng binata. Paalala ni Daniel sa kanyang sarili. Alam niyang pag pinagpatuloy niya ito ay hindi maganda ang mangyayari. Naisip niya na baka masyado lang siyang naging mabait. Kilala siya ng mga kasambahay bilang masungit. Ngunit pagdating kay Chona ay parang natutunaw siya. Napailing na lamang siya at sinindihan ng sigarilyo. Nilabas niya ang usok na yon kasabay ng pag-asang alisin si Chona sa kanyang isip. Kinabukasan ay naghanda para sa trabaho si Chona. Walang tao sa sala kaya pumunta siya sa likod bahay. Doon ay narinig niya ang pagtunog ng tubig. Merong naliligo sa swimming pool. Doon ay nakita niya ang kanyang amo na si Daniel. Mabilis ang galaw ng mga braso. Matikas ang likod nito at kumikinang ang kayumangging balat dahil sa tama ng araw. Parang gumuguhit ang tubig dahil sa bilis nito. Kung iisipin ay parang Adonis ang kanyang amo na nagbabasa ng mga libro. Tumigil si Daniel nang mapansing may nanonood sa kanya. Nandun si Chona nakatingin at may hawak na tuwalya. Sir, nandito po ang towel. Nakita ko po kasing wala kayong dala eh. Mahinihing saad naman ni Chona. Napaiwas ang tingin dahil naglalakad na siya ngayon sa hagdan at topless. Salamat, Chona. Tinanggap ni Daniel ang tuwalya at ipinunas sa buhok. Can I have some fruits? Pakihiwa na rin at pakidala dito. Dagdag pa ni Daniel kahit na ang totoo ay kaya naman niyang gawin yun. Gusto niya lamang talagang bumalik si Chona at makasama pa ito. Sa hindi malamang kadahilanan, tumango na lamang si Chona at tahimik na naglakad paalis. Gustong suntukin ni Daniel ang sarili dahil may kagustuhan siyang yakapin ito. Ilang sandali pa dumating na si Chona, dala ang isang pinggang prutas. Sir, ito na po, dito lang po ako sa gilid, tawagin niyo lang po ako kung magkailangan po kayo. Saad pa ni Chona at lalakad na nga sana paalis. Nang marinig ang amo, stop. Mababa ang boses na saad ni Daniel at tila ba maamong aso na tumigil si Chona. Papalapit ng papalapit si Daniel sa kanya at agad naman siyang umatras nang umatras. Tila ang bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Why are you stepping back? Huwag kang umatras. Ani ni Daniel dahil parang takot na takot siya. At takot na takot sa kanya si Chona. Di wag po kayong lumapit. Sagot naman ni Chona at pinapanatili ang distansya. Look at me. Nakakatakot ba ako? Tignan mo ako sa mata. Tinignan nga ni Chona si Daniel at may kakaibang hatid. Ang titigan na yon sa kanyang sikmura. Hindi niya alam ang nararamdaman. Basta ang alam niya, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Lumapit pang muli si Daniel ngunit mabilisan na umatras si Chona. Huli na nang mapagtanto na wala na palang atrasan at tanging ang swimming pool na lamang ang binagsakan niya. Sinubukang hilain ni Daniel ang kamay ni Chona. Ngunit huli na. Agad na nagpanik si Chona dahil hindi siya marunong lumangoy. Hindi naman nag-alinlangan na lumusong sa tubig sa Daniel at hinila si Chona paalis sa tubig. Umubo ng umubo si Chona habang nakahiga sa tiles sa gilid ng swimming pool. Nakapatong naman si Daniel
at hinihingal na nakatingin kay Chona. Nang maiubo na ni Chona ang lahat ng tubig na nalunok ay napatingin siya kay Daniel na ngayon ay nakapatong na sa kanya. Sir, ayos na po ako. Pwede na po kayong... Hindi natapos ni Chona ang sasabihin dahil hinalikan siya ni Daniel. Hindi simpleng halik. Dahil kagat-kagat nito ang kanyang labi. Sinisip-sip na parang matamis na candy. Hinawakan pa ni Daniel ang batok ni Chona upang matigil sa paggalaw at pagpupumiglas. Ilang minuto, tumigil na si Daniel at doon lang napagtanto ang ginawa. Tinulak naman siya kaagad ni Chona at patakbong lumakad, paalis. Tinitigan ni Daniel ang katawan nitong unti-unting nawala sa kanyang paningin. Nagulat si Daniel dahil sa kanyang ginawang paghalik. Ngunit ang alam niyang isang bagay na may kasiguraduhan ay hindi niya pinagsisihan ang ginawa. Agad na napatakbo si Chona sa kanyang kwarto. Hinihingal na tumigil sa kanyang banyo at napatingin sa salamin. Parang kamatis ang kanyang mukha at higit sa lahat ay parang hinabol ng kabayo ang kanyang puso. Basa ang buong katawan niya, kaya mabilis na lamang siyang naligo at nagpalit. Paglabas niya, nakita niya si Rika sa kusina. Nagpupunas ng lamesa marahil ay tapos nang mag-almusal si Sir Daniel. Chona, napano ka kanina? Nagkalat ang basa sa higa, kaya nagmop na lang ako. Nalaglag ka sa pool? Tanong ni Rika. Masusing tinitigan ni Chona. Oo eh. Tipid na sagot na nga lamang ni Chona. Parehong napatingin ng dalawa. Nang papungas-pungas na lumapit si Alex at yumakap sa paanan ni Chona. Mommy, I want cookies! Napapikit pang saad nito at nakasimangot. Aba si Alex, Mommy ang tawag mo kay Chona porket maganda ah. Pangasar pa ni Rika kay Alex na ngayon. Ibinaling ang tingin kay Rika. Hi Ate Rika! Gusto ko po siyang maging mommy. Gusto ko pong magpakasal sila ni Daddy. Magiliw na saad pa ng bata at napakamot naman sa ulo si Chona. Kumindat naman si Rika kay Chona. O diba? Sabi ko sa iyo eh, kahit ang bata ay nararamdaman ng chemistry niyo ni Sir Pogi. Saad pa ni Rika at bumaling kay Alex. Sabihin mo kay papa mo na gusto mo maging mommy sa ate Chona. Malay mo magpakasal silang dalawa ay di happy family na kayo. Sulsul pa ni Rika sa bata. Rika, loka ka talaga. Pag yung bata talaga, nakinig sa'yo. Pagsaway ni Chona nang natatawa. Alex, hindi mo ako pwedeng maging mommy, okay? Kasambahay niyo lang ako at hanggang doon lang yun. Mahinahong paliwanag pa ni Chona. Why not? Biglang saad ng boses sa kanilang likuran na nagpagulat sa kanila. Good morning, Daddy! Bati ni Alex sa ama na ngayon, papalapit na sa kanila. Hay nako, may ayusin pa pala ako sa garden, maiwan na muna kita Chona. Saad ni Rika at may mapangasar ng ngiti bago umalis at iwan si Chona sa magama. Gusto sanang pigilan ni Chona ang pagalis nito ngunit huli na dahil tumalikod na ito at lumakad. Ngayon ramdam ni Chona ang presensya ni Daniel sa kanyang gilid. Answer me Chona. Po? Bakit bawal kayong magpakasal? Dahil kasambahay niyo po ako. At isa pa, hindi mo naman ako gusto at hindi rin kita gusto. Diretsahang sagot ni Chona na may halong pagtataka dahil tinanong pa ng amo ang ganitong bagay. Paano kung gusto kita? Sagot pa ni Daniel na may ngisi sa labi. Napakunot ng noo si Chona. Imposible po. Napakaikli po ng panahon na kilala mo ko at isa pa, hindi kita gusto. Then I will make you like me. Diretsahang sagot ni Daniel at kinabig ang kanyang bewang. Nagulat naman si Chona dahil seryosong lalaki sa mga sinasabi nito. Nararamdaman niya ang mainit at matigas na katawan nito. Napapalunok na lamang siya dahil nalalanghap niya ang mabangong hininga ng lalaki. Ano ba? Bitawan mo ako, may bata, gutom na siya at kailangan niyang kumain. Saad pa ni Chona at tinulak sa Daniel. Daddy, pupunta ka po sa work? Tanong ng batang si Alex sa kanyang ama. Yes, Alex. Dito ka muna kay mommy mo magdadala ako ng pasalubong later. Saad ni Daniel at nag-iwan ng halik sa pisngi ni Alex at ang mas kinagulat ni Chona ay hinalikan din siya ni Daniel sa labi ng mabilis. Dampi lang ang ginawa nito
Ngunit nabuhol ang hininga ni Chona. Bumungis-ngis si Alex sa nakita at nakangiting kinain ng cookies. Lumakad naman na paalis si Daniel na parang walang nangyari. Napapikit lang si Chona. Ang aga-aga pa ay sumasakit na ang ulo niya. Sa magama, "My daddy likes you," ani ni Alex habang ginunguya ang cookies. Bihira lang siya mag-kiss sa girls, ang madalas ay girls ang nag-kiss sa kanya. Alam mo Alex, imposibleng gusto na niya ako. Kahapon pa lang kami nagkakilala. May sukatan po ba kung ilang araw, buwan o taon po dapat na magustuhan ng isang tao? Wala naman po, di ba? Pag naramdaman mo na po, mararamdaman mo na po. Saad ni Alex. Namangha naman si Chona dahil parang hindi 7 taon ang kanyang kausap ngayon. Aba, ang galing mo Siguro may crush ka na no? Pangasar pa nga ni Chona habang pinupunasan ang gilid ng labi ng bata. Meron po. Si Andra, kaklase ko po siya, maganda po siya. Pero iyakin dahil inaasar po na mataba eh. Maganda naman po siya kahit mataba siya. Ayaw niya sa akin dahil palagi ko siyang binibigyan ng pagkain. Pagkukwento ni Alex. Nakinig naman si Chona kay Alex at sumakwento nito tungkol sa paaralan. Siguro kung wala ang bata na ito, ay nagdesisyon na siyang umalis sa pagiging kasambahay sa bahay na to. Pakiramdam niya ay bago pa siya sumahod ay magkakasakit muna siya sa puso dahil sa ginagawa ng kanyang amo. Samantala habang nasa kotse si Daniel at nagmamaneho, hindi niya mapigilan ang mapangiti. Tinatapik-tapik pa ng daliri ang manibela. Minsan lang siyang sumayang ganito at alam niya ang dahilan. 2 beses niyang nahalikan si Chona ngayong araw at nasisiyahan siya palagi sa reaksyon nito. Hindi naman bago sa kanya ang makipaghalikan sa babae. Yun nga lang, walang dulot sa kanyang puso ang mga iba. Purong sexual lamang ang dala ng ibang babae. Napailing na lamang ang lalaki. Pagpasok niya sa loob ng kumpanya, nagmadaling yumuko ang may empleyado. Takot na salubungin ang kanyang mata. Kilala siyang masungit at mabilis na uminit ang ulo. May isa pang empleyado, ang gulat na gulat nang makita siya, kaya nalaglag ang mga papel na dala. Napailing na lamang si Daniel at sumakay sa elevator kung saan nasa pinakamataas na palapag ang kanyang opisina. Habang nakasakay sa loob, hindi niya maiwasan ang isipin si Chona. Ang magandang mukha nito, ang boses at ang buhok na mahaba. Ipinikit niya ang mata. Napailing ito at ito na ata ang sinasabi ng kanyang mga kaibigan na tatamaan din siya ni Cupido pagdating ng araw. Habang naroon naman sa mansyon si Chona at abala sa kusina ay tinawag siya ni Rika. "Chona, pinapatawag ka ni boss sa kumpanya niya. Dalhan mo raw ng lunch na chicken curry at kanin. First time lang to na nagpahatid si sir ng pagkain. Gusto niya siguro talaga ng luto mo." Kinikilig na ani ni Rika at pabiro pang tinulak ang balikat ni Chona. "Ano ka ba, Rika? Nilalagyan mo naman ng dahilan ng mga bagay-bagay eh." Saad naman ni Chona at naghanap ng Tupperware na maaring lagyan ng baon ng kanyang amo. Mabuti na lamang at maraming klase ang naroon sa nabuksan niyang kabinet. "Pakaramdam ko talaga type ka ni sir. Hindi lang niya masabi." Alam mo Rika, yung mga ganyan kayaman na taong madalas laruan lang ang tingin na sa ating mahihirap. Pagkatapos gamitin, itatapon lang bigla. Sagot naman ni Chona at mainam na sinarado ang nilalagyan ng pagkain. "O siya, punta ka na doon. Magpahatid ka kay Manong Lando. Naghihintay na siya sa labas. At magpalit ka na rin muna ng damit." Tumango si Chona at pumunta na nga sa kanyang kwarto. Pinili niya ang simpleng blouse at paldang itim na pang-ibaba. Hindi na rin naman siya naglagay pa ng kung ano sa kanyang mukha dahil natural naman na may kulay ito. Lumakad na paalis si Chona at sa labas nga nandoon na naghihintay si Manong Lando. Pagpasok niya sa loob ng kotse, umandar na rin yun. Ilang sandali pa, narating na nila ang kumpanya ng kanyang amo. Hindi niya mapigilan ng malula sa laki at taas noon. Hindi siya makapaniwalang ang lalaking nahalikan kanina ay iisa sa lalaking
nagpapalakad ng kumpanyang yun. Pagpasok sa loob, tumigil siya sa front desk at nagsabing maghahatid ng pagkain sa kanilang boss. May tinawagan lang ito at pinayagan na siyang umakyat pataas. Tinitignan siya ng mga babaeng empleyado. Naisip ni Chona na marahil hinuhusgahan ng mga ito ang suot niya. Hindi kasi katulad sa kanila na maganda at mukhang bago. Pinindot ni Chona ang pinakamataas na palapag at napahigpit ang hawak sa bauna na dala. Bumuntong hininga siya at isinawalang bahala na lang ang mga iniisip. Nang makarating sa palapag, ay dumiretso siya sa pinakadulong kwarto. Kumatok siya at agad din siyang pinapasok ng sekretarya nito sa labas. Marahil nasabihan na itong may maghahatid ng pagkain. Pagpasok niya, hinanap niya agad si Daniel at naroon nga ito. Parenteng nakaupo sa office table at iniangat ang tingin sa kanya. Malamig ang titig nito. Bagay na nagpa-estatwa sa kinatatayuan ni Chona. Tila ibang tao ito ngayon sa opisina. Ibang-iba sa Daniel na nakilala niya sa mansyon. Ilagay mo sa table. Maghanda ka rin ng 2 pinggan at kutsara at tinidor. Ipagtimpla mo rin ako ng kape. Kalmadong sabi ng lalaki habang nakatingin sa mga papeles na binabasa nito. Yes po sir, sagot ni Chona. At agad na pumunta sa parte ng kwarto kung saan naroon ang parang maliit na kusina. May maliit rin na kainan at timplahan ng kape. Lahat ng nasa opisina ay pinagplanuhan upang hindi na kailanganin pang lumabas. Habang nagtitimpla si Chona, nagulat siya nang makitang nasa gilid niya si Daniel at nakatingin sa kanya. Ay anak kang baka! Gulat niyang saad at napahawak sa dibdib. Sir naman, bakit ka naman po nang gugulat? Dapat masanay ka na sa presensya ko. Siya nga pala. Sabayan mo na akong kumain. Po? Ay, hindi na po. Ayos na po ako. Bakit naman hindi? Parang ang pangit po kasing tignan lalo na at kasambahay niyo po ako. Eh ano naman? At isa pa yun, kasambahay kita kaya hindi ka dapat tumanggi. Ako ang amo mo. Sagot ni Daniel at hinila na ang upuan sa gilid nito. Iminwestra ang kamay at pinaupo si Chona. May pag-aalinlangan man, sumunod si Chona. Pakiramdam niya hindi maganda ang mangyayari kung pipiliin niyang hindi sumunod sa amo. Nilagyan nito ng pinggan niya ng kanin pati ng ulam. Kumusta si Alex? Anong ginagawa niya kanina? Tanong ni Daniel habang nagumpisang sumubo. Ayos lang po. Nandun po siya sa kwarto at nanonood po ng TV nang umalis ako. Tumango si Daniel. Masyadong malapit na ang loob sa'yo ng bata. Hindi ko alam kung ayos ba yun o mali. Ayos lang po sa akin. Wala po akong problema sa mga bata at napamahal na rin po ako sa kanya. Alam kong mabibigla ka sa sasabihin ko pero Chona, I think I like you. Saad pa ni Daniel habang nakatingin sa mata ni Chona. Tinigil ang pagkain. Ho? Parang masyado man po atang mabilis. Natatawang sabi pa ni Chona at sobrang kinakabahan. Sobrang kabog ng kanyang dibdib. Hindi ko rin alam. Matanda na ako sa mga ganitong bagay kaya noong naramdaman ko ito sa'yo, alam kong totoo. Saad ni Daniel at hinawakan ang kamay ni Chona. Umiling si Chona at binawi ang kamay. Hindi po, nagkakamali lang kayo. At kung ganun man po, hindi pa rin po ako papayag na may mamagitan sa atin. Bakit? Dahil kasambahay kita? Yun na nga po kasambahay mo po ako. At malamang, laruan lang ang tingin mo sa akin. Hindi mo rin ako kilala. Marami akong sikreto at alam kong huhusgahan mo ko pag nalaman mo yon. Bakit hindi mo kasi subukan? Ang mahirap kasi, pinapangunahan ng mga bagay. Gusto mo bang lumayo muna ako? Masyadong mabilis bang mga bagay? Gusto mong makapag-isip? Sige, bibigyan kita ng sapat na oras pero hindi mo pwedeng sabihin. Napigilan kong nararamdaman ko. Pinal na sabi ni Daniel. Naiintindihan naman na masyadong mabilis ang lahat para kay Chona. Tumayo si Chona at magalang na nagpaalam sa amo. Sige po, una na po ako sa inyo sir. Medyo nangangatog pa nga ang tuhod na saad ni Chona. Diniinan niya ang pagkakasabi ng huling salita upang ipaalala na ang relasyon nilang dalawa ay pawang trabaho lamang.
Lumabas siya ng opisina at sumakay ng elevator na mabigat ang dibdib. At higit sa lahat ay sumakit ang kanyang ulo sa iniasta ng amo. Sa kabutihang palad, hindi nga nagparamdam si Daniel ng 2 linggo. Ngunit ramdam ni Chona ang mainit at mabigat na titig nito sa kanyang bawat galaw. Minsan napapalunok na lamang siya dahil sa pagkailang. Hindi naman pumalya na magkaroon ng bulaklak sa tapat ng pintuan ng kanyang kwarto. Totoong tangkay ng pulang rosas ang nandoon tuwing gabi bago siya matulog. May card na nakalagay doon na may letrang D. Sino pa nga ba ngunit ang kanyang Sir Daniel? Gabi na ngunit napansin ni Chona na wala pa rin ang kanyang amo. Dati-rati dumadating na ito 6:00 ng gabi galing sa opisina upang sumabay sa pagkain. Ngayon 10:00 na ng gabi. Nakatulog na si Alex nung binisita niya ito sa kwarto. Maya-maya pa narinig niya na ang pagbukas ng pintuan. Doon nakita niya si Daniel na pumasok halatang lasing ito dahil sa pasuray-suray na paglalakad. Lumapit siya dito at agad na sinalo ito ng matumba. Bakit ka naman naglasing? Paano kung naaksidente ka sa daan? Ani ni Chona habang inaalalayan nito paakyat sa hagdan. Bakit? Concerned ka ba sa akin? Nagawa pang sumagot ni Daniel kahit na umiikot ang paningin. Uminom siya ng alak kasama ang kanyang mga kaibigan kanina lamang. Ikinuwento niya sa mga kaibigan ang pagkagusto kay Chona at ang ginagawa niyang pag-iwas dito. Ang totoo nahihirapan siya sa kanilang kalagayan. Gusto niyang mapalapit kay Chona ngunit patuloy naman ang pagtulak nito sa kanya. Siyempre concerned ako. Amo kita. At responsibilidad ko ang kalagayan mo. Pagak na tumawa si Daniel na umalingaw-ngaw sa buong kwarto ng buksan ni Chona ang pinto. Sinong niloko mo, Chona? Kalagayan at kalinisan ng bahay ang trabaho mo. Hindi ang hintayin ako umuwi. Mapanganib na saad nito. Madilim ang tingin kay Chona, lalo na ngayong sila ay nasa iisang kwarto. Bahala ka nga sa kung ano ang gusto mong isipin. Basta ang alam ko, kahit sino pang maging amo ko gagawin ko pa rin ang ginawa ko ngayon. Hindi ka espesyal. Inis na ani pa ni Chona sa kanyang amo na ngayon ay parang naputol ang hibla ng pasensya dahil sa sinabi niya. Talaga? Gagawin mo sa iba? Inis na tugon pa ni Daniel. Dahil lang isiping magtrabaho si Chona sa ibang tao, lalo na kung lalaki ito, ay nagpapainit sa kanyang ulo. Oo, walang pag-aalinlangan na sa adi Chona. At tumalikod na upang lumakad paalis ngunit mabilis na hinaklit ni Daniel ang kanyang braso. Not so fast, Chona. Masyado nang matagal ang naging distansya ko. Ngayon dapat ka nang masanay na nasa tabi ko. Ayokong magmahal sa malayo. Saad nito at mapusok na tinulak si Chona sa pader at mabilis itong hinalikan. Malalim ang ginawa nitong halik na may halong pananabik. 2 linggo siyang umiwas kay Chona. Wala namang naging dulot dahil mas lalo lang lumalim ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos halikan si Chona, ay hinawakan niyang dibdib nito sa kung saan nararamdaman ang tibok ng puso. Mabilis ang tibok ng puso ni Chona, kasabay ng hingal na paghinga. Kung hindi mo ako gusto, Chona, bakit ganito kabilis ang tibok ng puso mo? Wala kang magagawa para pigilan ang nararamdaman mo. Aminin mo na lahat. Gusto mo rin ako, di ba? Determinadong sabi ni Daniel. Bago binalot ng pagkalasing at pasuray-suray na pumunta sa kama at humiga. Pagtingin ni Chona ay nakapikit na ito at hinila na ng tulog. Napailing na lamang si Chona at inayos ang pagkakahiga. Tinanggal niya rin ang suot nitong sapatos at medyas. Pinalitan niya rin ito ng komportableng t-shirt at shorts. Maamang natutulog ang lalaki. Tinignan ito ni Chona at pinagmasdan. Hindi nga ito nagkamali dahil anuman ang pagsisinungaling na gawin niya, gusto niya naman talaga si Daniel. Pag nalaman mong nakaraan ko. At ang totoong ako, mamahalin mo pa ba ako? Tanong ni Chona habang malumanay na hinahawakan ng hibla ng buhok ng lalaki. Umungol si Daniel at hinawakan ng kamay ni Chona. Hinila nito si Chona dahil sa lakas at puwersa na pahigang dalaga. Niyakap siya ni Daniel at inamoy ang kanyang buhok. Ano ba, Daniel? Pakawalan mo ko.
Saad ni Chona ngunit hindi nakinig ang lalaki at nagpatuloy pa rin sa pagtulog. Napailing na lamang si Chona dahil ngayon ay nakakulong na siya sa bisig ng lalaki. Malambot ang kama, malamig ang buga ng hangin ng aircon kasabay ng init ng bisig ni Daniel sa kanyang tabi at hindi niya napigilan ang mahilang antok. Kinabukasan nagising si Chona dahil sa pagdampi ng malambot na bagay sa kanyang balikat. Pagmulat ng kanyang mata, nakita niya si Daniel na ngayon nakahiga rin sa kanyang gilid. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi mo ako ginising? Late na ako. Hindi pa nag-aalmusal si Alex. Sunod-sunod na saad ni Chona at akma na sanang tatayo ngunit napigilan ni Daniel. Inaasikaso na siya ni Reika at simula ngayon, hindi ka nakasambahay sa bahay na to. Girlfriend na kita. Ngising saad pa ni Daniel at niyakap si Chona. Mabilis namang napawi ang ngiti ni Daniel nang itulak siya ni Chona. Anong pinagsasabi mo? Kailan akong pumayag na maging girlfriend mo? Gusto mo ako. Yun ang katotohanan, Chona. Gusto rin kita. E di tayo na. May sira ka ba? Hindi porket gusto kita, magiging tayo na. Paano si Alex? Paano natin ipapaliwanag sa kanya? Paano ang kapwa ko kasambahay? Ano na lang sasabihin ng mga to? Tayo ang nasa relasyon, Chona. Bakit bang iniisip mo? Ay iba. Hindi ka magiging masaya kung iisipin mong palagi ang mga puna nila. Kung mahal natin ang isa't isa, kakayanin natin ang lahat. Saad ni Daniel at masinsinang hinawakan ang kamay ni Chona. Totoo naman ang sinabi ng lalaki. Tinignan niya si Daniel at nagtaka siya sa kung ano ba ang nagustuhan nito sa kanya. Inilapit niya ang mukha kay Daniel at siniil ito ng halik. Nagningning naman ang mata ni Daniel sa pagkamangha dahil ito ang unang beses na hinalikan siya ni Chona. Sorry Daniel, tama ka nga. Walang patutunguhan kung lolokohin ko ang sarili ko at piliting sabihin na hindi kita gusto. Masyado rin akong nag-iisip sa kung ano ang masasabi ng mga tao. Saad ni Chona at hinawakan naman ni Daniel ang kanyang pisngi. Ayos lang, Chona. Ang tanggapin mo ko, ayos na. Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Nakangiting saad ni Daniel. Muling humalik kay Chona. Tama na nga yan. Hindi pa tayo nag-aalmusal. Saad ni Chona at pinigilan na nito kahahalik. Akala ko kasi ikaw ang almusal eh. Pilyo at pagbibirong saad pa nga ni Daniel at tumawa ng malakas na mula naman ang mukha ni Chona at binato ito ng unan. Bastos, sana lang talaga ay hindi nagmana sa'yo si Alex. Natatawa rin pagbirong saad ni Chona. Masaya ang puso ni Daniel. Ito ang unang umaga na purong tawa ang kanyang ginawa. At hindi man lamang sumagi sa isip ang lahat ng trabaho na kailangan niyang tapusin. Bumababa sila ng hagdan at agad na naabutan si Alex sa sala. Daddy, Mommy, let's do picnic po, please. Pagyayaya ni Alex sa dalawa. Nagkatinginan naman sina Daniel at Chona. Sino naman sila? Upang tumanggi sa bata. Okay honey, pero syempre magluluto muna tayo para sa picnic. Let's cook on the kitchen? Nangyari nga ay nagluto sila sa kusina ng mga kakainin sa labas kung saan naroon ang malawak na hardin. Nagtawanan sila dahil sa mga kalokohan at minsang pagpalpak ng mga lutuin. Daddy, nasunog mo po yung pancake. Paano ka magugustuhan niya ni Mommy? Tawang-tawa na saad ni Alex habang si Daniel naman pinagpapawisan na dahil pang-5 na ata ito na pancake na nasunog niya. Tama na yan, Daniel. Sayang ang pancake eh, tanggapin mo na lang kasi na hindi ka para sa pagluluto. Pangasar ni Chona. Kaya naman lalong gusto ipakita ni Daniel na kaya niya rin ang magluto ng pancake. Sa wakas at sa huli ay may 3 maayos na pancake na rin na naluto si Daniel. Kung hindi kasi sinog, hilaw naman ito o kaya durog-durog. Naglatag na si Chona ng tela at doon nilagay niya ang mga prutas at pagkain kanila ring niluto. Hindi mainit ang sikat ng araw at malamig ang simoy ng hangin kasabay ng pagsayaw ng mga bulaklak na nakatanim. Nakangiti sila habang nagsasalo-salo.
Madalas rin ang pagkukwentuhan at pag-aasaran ng tatlo. Tunay nga na mabilis ang oras sa tuwing ikaw ay masaya. Isang buwan na muli ang lumipas. Mas lalong napalapit ang loob ni Alex kay Chona. Pinagkakatiwalaan niya ito nang buo at itinuring na talaga bilang kaniyang ina. Si Chona at Daniel naman, mas lalong nahulog sa isa't isa. Mas nakilala pa nila ang ugali ng bawat isa at inaral yun upang mas tumatag ang relasyon. Isang umaga habang nasa hardin si Chona, nag-aayos ng mga pananim, ay may napansin siyang pumasok sa loob ng gate. Paparating ang isang babaeng nakasuot ng hapit na pula na dress. Maputi ito at maganda. Tumutunog ang matulis nitong takong na tumatama sa sahig sa bawat hakbang. Pula rin ang lipstick at matalim tumitig ang mga mata. Lumabas si Alex at tinawag ang kanyang mommy na si Chona. "Mommy!" Sigaw ni Alex kaya naman naglakad na papasok sa loob si Chona. Ngunit napatigil nang biglang nagsalita ang babae. "Yes, baby Alex? I can be your mommy." Saad ng babae at sinubukan lumapit kay Alex. No! Hindi po ikaw ang mommy ko at ayoko sa'yo! Sigaw ni Alex at patuloy na hinanap si Chona sa paligid. Nang makita si Chona ay agad na tumakbo at lumapit ang bata. Bumaling ang tingin ng babae kay Chona. Napataas ang kilay at tumingin pataas baba sa kanya. "Hi! Kasambahay ka ba dito? I am Trisha. Girlfriend ako ni Daniel." Saad ng babae at prenteng naupo sa sofa. No, mommy, wag ka pong maniwala sa kanya. Hindi siya girlfriend ni daddy. Pagkumbinsi naman ni Alex kay Chona, bumaling ito sa babae at nagsalita muli. "Sinungaling ka." "Shh, Alex. Masama ang sumigaw sa matanda, okay? Pumunta ka muna sa taas. Manood ka muna ng TV sa kwarto mo." Pagkausap ni Chona sa bata upang maayos na makipag-usap dito. Sumunod naman si Alex at umakyat sa kanyang kwarto. Si Chona naman ay hinarap na ngayon ang babae. "Girlfriend ka ni Daniel?" Muling tanong ni Chona. "Yes." Paulit-ulit? "Ay ikaw, narinig ko ay kasambahay ka raw sa bahay na to. Hindi naman na nakakagulat dahil mukha ka naman talagang muchacha." Pagakpang tumawa ang babae at matamis na ngumiti sa kanya. Napakapit naman si Chona sa laylayan ng kanyang damit at hindi makasagot sa babae. Hindi naman siya nakasuot ng pangkatulong ngunit kung husgahan siya nito, parang kilalang kilala na ang buong pagkatao niya. "Alam mo, Chona, right? Hindi ka seseryosohin ni Daniel. Hindi ka niya mahal. Siguro ay sinusuyo-suyo ka lang dahil palagay ang loob nito sa'yo. Ako ang totoong mahal niya at kalaunan makukuha ko rin ang loob ni Alex." Saad ni Trisha at tumayo at lumakad papuntang kusina at nagbukas ng wine. Isinalin yun sa wine flute at uminom. "Mahal ako ni Daniel. Alam ko yun at nararamdaman ko yun. Ramdam ko ang totoo at mahal ako ng anak niya." Napakunot no ang babae. "Talaga? Hibang ka rin pala, no? Iba nga talaga kapag mahirap. Masyadong kontaminado ang utak. Tsaka ambisyosa. Ano na lang sasabihin ng mga tao? Isang mayaman at katulong? Kahit pamahal niyo ang isa't isa, hindi kayo magiging masaya. Nawala lang ako saglit. Dahil may kailangan na sikusuhin sa ibang bansa. Pagbalik ko may kinakasama ng katulong si Daniel." Naiiling-iling pa na saad ni Trisha. Bago na pairap sa kawalan. "Bakit ba masyado kang confident na mahal ka ni Daniel? Kung mahal ka niya talaga, edi sana. Hindi niya pinagtutuunan ng pansin ang katulong na tulad ko." Taas no rin at palaban na sabi ni Chona. "Dahil akong nararapat sa kanya, akong magiging asawa na makakatulong kay Daniel." Nanggigigil na saad pa ni Trisha. "Mayaman ka lang, pero hindi ka mahal." Palaban naman ang sagot ni Chona na nagpaalala sa inis na nararamdaman ni Trisha. Tumayo ito at agad na sinampal ng malakas si Chona. "Siguro ay ilusyonada ang nanay mo kaya nagmana kang bobita ka. Yan ang hirap sa mga dukha. Masyadong bobo." Naiinis na saad ni Trisha. Nanlilisik ang matang nakatingin kay Chona. Nagpanting naman ang tenga ni Chona dahil sa pagbanggit nito at pagdamay sa kanyang namayapang ina. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang dinadamay ang kanyang ina.
sa mga away na dapat sila lamang sangkot. Hindi inaasahan ni Trisha na sasampalin din siya pabalik ni Chona ng malakas. Mas malakas sa kanyang ginawa. Namula ang gilid ng mukha ni Trisha at napahawak pa ito sa pisngi dahil sa sakit. How dare you? Baliw ka ba? Pwede kitang idemanda sa ginagawa mo. Nanlalaki naman ang mata ni Trisha. Unang beses na may isang mahirap na tao ang sumampal sa kanya. Ang hirap din sa inyong mayaman. Masyadong malaki ang ulo nyo. Hindi porket mayaman ka ay hindi na kita papatulan. Wag na wag mo ring idadamay ang nanay ko dahil wala kang alam. Mahinahon ngunit mapagbanta na sa adaman ni Chona at buong pagkatao niya ay galit sa babaeng nasa harapan niya ngayon. Ngumisi si Trisha at hinawakan ng wine. Ibinuhos nito ang wine sa sahig habang nakatingin kay Chona. Nakalimutan mo na ata kung ano ka sa pamamahay na to. Hindi porket tinatawag kang mami ni Alex, ay aasta ka ng malakas dito. Tandaan mo ang posisyon mo. Kasambahay ka. Kaya hayan, linisin mo ang ibinuhos ko. Ikinuyom ni Chona ang kamay. Kung wala siyang pagpipigil ay baka nasuntok na niya ang babaeng nasa harapan niya. Tinignan niya ang wine na nasayang. Napailing na lamang siya dahil tila may sakit sa utak ang babae. Wala ka na ata sa matinong pag-iisip. Kung totoo nga mahal ka ni Daniel, sige, hahayaan kita. Kung mahal ka nga talaga niya, ay hahayaan kong magsama kayo pero kung hindi, wala akong pakialam kung sino ka pa dahil ilalaban ko ang pagmamahala naming dalawa. Ani ni Chona at lalabas na sana sa kusina nang dumating si Daniel. Masaya si Daniel sa pag-uwi habang hawak-hawak ang isang bouquet ng rosas at tsokolate sa kamay. Balak niya itong ibigay kay Chona dahil masaya siya sa tuwing nakikita ang reaksyon nito. Pagpasok niya sa loob, wala si Chona sa sala kaya naman nang may marinig na mga boses, sa kusina agad siyang pumunta doon. Doon niya nakita si Trish, ang babaeng gustong-gusto na siya simula noong elementarya pa. Lumapit si Trisha kay Daniel at agad na yumakap at lumambitin pa sa leeg ng lalaki. Alam mo siguro na darating ako, no? Kaya bumili ka ng rosas at chocolates. Thank you, Daniel. You're so sweet talaga. Saad pa ni Trisha at dinampian ng halik sa pisngi si Daniel. What? Hindi ko alam na darating ka nga eh. Stop kissing me, Trisha. Lumayo ka nga sa akin. Masungit na saad ni Daniel at umiwas sa babae. Napatingin pa si Daniel kay Chona, na ngayon nakasimangot at nakaiwas ng tingin kay Daniel. May sakit sa mga mata nito. Alam ko namang na-miss mo rin ako, Daniel. I'm sorry, okay? Kailangan ko lang asikasuhin ng kumpanya. I'm sure naman na hihintayin mo ko. Matamis na ani ni Trisha habang nakakapit pa rin sa braso ni Daniel. Tinanggal ni Daniel ang pagkakakapit nito at hinilamos nga ang palad sa muka. Trisha, you have to understand na hindi kita gusto. Magkaibigan tayo noon pero hindi ibig sabihin nun na gusto kita. Kahit kailan hindi kita naisip bilang girlfriend ko. Diretsong saad ni Daniel at agad na pumait ang ekspresyon sa mukha ni Trisha. Pero mabait ka sa akin. Alam kong pwede mo akong mahalin. Hindi mo ba naisip? Daniel, tayo ang para sa isa't isa. Bakit? Sino bang mahal mo? Itong katulong mo? Una sa lahat, wala akong pakialam sa kung sino ang mamahalin. Kaya kong mabuhay mag-isa, Trisha. Nalimutan mo atang may sarili akong kumpanya at ano ngayon? Kung mahal ko si Chona, hindi kita girlfriend at kahit kailan walang romantikong namagitan sa ating dalawa. Kaya itigil mo na to at ipahihila kita palabas sa guard. Seryosong sad pa ni Daniel. Ang pagtitimpi ay tuluyan ng naubos dahil sa babae. Nangilid ang luha ni Trisha. Ang akala niya ay tatanggapin siya ni Daniel na maiyakap ulit pero heto ito ngayon pinapalayas siya. Hindi niya matanggap na pinili nito ang kasambahay kesa sa kanya. E di magsama kayo. Tandaan niyong hindi kayo magiging masaya. Sigaw pa ni Chona at dinampot ang bag. Maingay na lumakad, palabas habang pinapahid ang luha. Nang makaalis si Trisha, ay agad na lumapit si Daniel kay Chona. Sinaktan ka ba niya? Tanong ni Daniel at malumani na hinaplos ang buhok ni Chona. Hindi naman, ayos lang ako. Nagulat lang talaga ako sa pagdating niya.
Ang sabi niya girlfriend mo siya. Pagsusumbong ni Chona. What? Of course not. She's ridiculous. Huwag kang maniwala sa kanya, kaibigan ko lang talaga siya noon pa. At hindi ko alam na nagustuhan niya pala ako. Sa mga panahong yon. Hindi nga ako naniniwala eh. Alam ko naman kasi at ramdam kong mahal mo ko talaga. Nakaiting saad ni Chona. Yes, Chona. I love you so much. At kaya kong kalabanin ang lahat. Daniel, kapag ba nalaman mo ang nakaraan ko, mamahalin mo pa rin ba ako? Then tell me. Magtiwala ka sa akin. Basta may paliwanag ka. Daniel, kasi nagkaanak ako noon. Dapat kasing edad na ni Alex. 7 taon na rin sana siya ngayon. Kung hindi ko siya pinaampun sa ospital, hindi ko gusto. At yun ang pinakamasakit na nangyari at nagawa ko, pero kung patuloy kong ipipilit na alagaan siya, sa poder ko alam kong hindi maganda ang buhay na meron siya sa piling ko. Saad ni Chona at patuloy ang pagtulo ng luha. Niyakap naman siya ni Daniel at hinaplos ang ulo. Naiintindihan ko. Mahirap ang maging ina at maging mahirap. Mayroon din akong ipagtatapat sa'yo. Ang totoo, hindi ko tunay na anak si Alex. Inampon ko lang ang anak na nakita ni Aling Mercedes. Sa ospital, naisip ko kasi noon na hindi ako mag-aasawa kaya kinakailangan ko ng anak na magmamana ng kumpanya. Hulog ng langit naman sa buhay ko si Alex dahil minahal ko na siya. Tinuring na totoong anak. Pag-amin ni Daniel na nagpagulat kay Chona. Inampun mo siya? At galing ang bata sa ospital? Tumangot-tango ang lalaki. Oo. Tanda ko pa noon na sabi ni Aling Mercedes na ang nanay ni Alex ay kailangan ng malaking pera para sa pangpa-opera ng inay nito sa aksidente. Sinabi din nito na mabuti ang tunay na ina ni Alex. Kinailangan lang talagang ipaampon ng anak dahil sa kahirapan. Hindi na napigilan pa ni Chona ang patuloy na pagtulo ng luha at napaupo pa sa sahig. Ngayon niya lang napagtanto na anak niya si Alex. Ito ang anak niya na nawalay sa kanya. Daniel, ako ang ina ni Alex. Anak ko siya. Saad ni Chona. Kaya pala pamilyar sa kanya ang apelyidong Salvador. Kaya pala ibang lukso ng kanyang dugo sa tuwing kasama si Alex. What? Anong ibig mong sabihin? Na ikaw ang ina ni Alex? Kilala mo ba si Aling Mercedes? Gulat at nagugulhang tanong pa ni Daniel. Umupo siya upang magkalebel. Si Chona na ngayon ay umiiyak. Siyang nagsabi sa akin na maaari kong ipaampon sa kanya si Alex kung nanaisin ko dahil mabait ka daw at alagaan ng maayos si Alex. Tama nga siya dahil mabuti kang ama. Niyakap ni Chona si Daniel. Maraming salamat, Daniel. Maraming salamat at hindi mo pinabayaan ang anak ko at pasensya na. Pinalaki mo siya ng tama. Doon lang din napagtanto ni Daniel ang lahat. Kaya pala may pagkakawig sina Chona at Alex, kaya pala palagay ang loob ng dalawa sa isa't isa. Anak natin siya, Chona. Hindi lang siya sa'yo. Mahal ko na siya bilang sarili kong anak at mas mamahalin ko pa ngayong nalaman kong ikaw pala ang tunay niyang ina. Sabi ni Daniel at tinalikan sa noo si Chona. At hindi kita i-judge sa ginawa mo dati. Dahil alam ko na ginawa mo lamang to para sa ina mo at para rin kay Alex na isa ring sakitin dati at kailangan maipaggamot. Nang humupa ang damdamin, pinuntahan nila sa kwarto nito si Alex. Nakatulog na ang bata. Agad na tumabi si Chona at niyakap ito. Sorry, Alex. Sorry at nagawa yun ni Mama. Patawarin mo ko, anak. Hindi na mauulit pa simula ngayon. Wala nang makakapagpahiwalay pa sa atin. Sabi ni Chona habang hinahaplos ang ulo ni Alex. Kasama niyo rin ako, magiging isa tayong pamilya. Magiging masaya tayo basta nagsasama. Saad ni Daniel at niyakap ang kanyang mag-ina. Simula ng araw na yon, nagbago ang lahat. Naging mas malapit pa ang loob nila sa isa't isa at gumawa ng maraming alaala na puno ng kaligayahan. Habang nasa labas ang tatlo at muling nagpipiknik, ay inilabas ni Alex ang gitara. Itinugtog nito ang paboritong kanta ng ina habang isinasayaw naman ni Daniel
si Chona. Nakangiti ang dalawa. Sino nga pang mag-aakala na pagtatagpuin sila ng panahon na kahit gaano pa katagal, kung ang tadhana ang nagtakda, hindi mapipigilan. Salungat man sa estado at kalagayan ng buhay. Pagkatapos ng kanta lumuhod si Daniel, nilabas ang isang kahon at naroon ang singsing. Chona, will you marry me? Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa. Nakangiting tanong ni Daniel habang si Alex naman tumatalon, excited sa magiging sagot ng ina. Yes, Daniel. I love you. Mahal na mahal ko kayo ni Alex. Napasuntok sa hangin si Daniel. Sa sobrang saya at binuhat si Chona dahil sa saya. Alex, ready ka na bang magkaroon ng kapatid? Pilyong tanong pa nga ni Daniel sa anak. Yes po, I want a baby sister. Sige, hintayin mo lang. Malapit nang dumating ang magiging kapatid mo. Nangingiting saad ni Daniel. Pabiro namang itinulak ni Chona ang balikat. Sabay sabi nito, loko ka talaga. Pero totoo rin, gusto ko ng anak na babae. Ako rin gusto kong lumaki ang pamilya natin at ikaw ang ina. Nakangiti ang dalawa sa isa't isa. Lumipas ang 3 buwan, naganap na ang kasalan. Bagong balita ang buong kasal sa telebisyon. Dahil ang Daniel Salvador ay nakala ng lahat na walang balak mag-asawa, kailanman ay tinatali na ang kanyang buhay sa napiling babae. Naging kasama rin sa kasal si Aling Mercedes na nagkumpirma ng lahat. Totoo ngang ito ang anak niya na si Alex. Sino nga naman ang makakapagpasabi, ano? Parang kailan lang nung nakikita kita sa ospital. Miserable ang kalagayan. Ito rin si Alex, napakaliit pa na bata. Sabi ni Aling Mercedes na ngayon ay mahina na at may katandaan. Kaya nga po nakakagulat na kahit po kami hindi makapaniwala. Basta, magmahalan kayo. Kayo ang itinadhana ng panahon. Tunay nga na malakas ang pag-ibig. Walang nakahadlang. Nakangiting ani ng matanda. Matapos ang araw ng kasal, naging maayos ang lahat. Ngayon ay malaki na ang tiyan ni Chona, buntis siya sa kambal na babae. Lahat sila ay natuwa dahil dito. Excited ka na bang makita ang mga kapatid mo? Opo, Mommy, I will be a good brother. E di tutulungan mo ako magpalit ng diaper nila? Mapagbirong saad pa ni Chona. Ew! No, may pupo ang diapers. I will just play with them. Basta, sige tulungan mo si Mama. Nakangiting pangasar pa nga ni Chona at ginulo ang buhok ng anak. Anong pinag-uusapan ng mag-ina ko? Biglang dumating si Daniel at hinalikan sa noo ang dalawa. Patuloy na nagkwentuhan ng 3. Para sa kanila, ang simpleng mga oras na ganito, ang kanilang yaman sa buhay na ito. Nanganak si Chona at patuloy na mas lumaki ang pamilya. Mas maingay at mas masaya ngayong may 2 prinsesa na sa loob ng tahanan. Naging mas matibay pang relasyon nila ni Daniel at hindi nakakalimutan ng intindihin, irespeto at mahalin ang isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Chona at Daniel. Maraming salamat po sa lahat at i-comment lamang po kung gusto nyo magpa-shoutout. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Rosette Daquera, Goldfinger, Renato Ducot, Anel Faibit, LV Candontol, Loida Salon, Lauren Liza, Annalie Flor, Liliano Bebe, Kidimtes, Anthony Chavez, Wendy Goto, Julie Banas, Presbyteros Rose, Ostonalito Lisviminda, Rivera, Angelina Docusin, Eileen Lomano, Jade, Angelita Ablao, Sonia Maria, Matilde Ramos, Corazon Danke, Milagros Sabades, Rosita Ayam, Eli Bita Solo, Carmelita Mendoza, Annalyn Lee, Merlilyn Marites de Vera, Jovita Riego, Andy Shirley Alberto, Nesbet Hanaban, Benjamin Puig, Ann Merlin Barosa, Bonifacio Mateo, Presi Cruz, Rosenda Genetiano, Maria Girly Gakutan, Luz Viminda Villanueva, Merlin Tanelion, Elizabeth Baldonado, Lori Camron,
Luz Biminda Rivera, Ami Regalado, Elizabeth, Emma Ruth Peniro, Emily Kinlog, Luz Tagalog, Roberto Gonzalez, Jeyo Cadtec, Roberto, Virginia April, Eli Evangelista Anderson, Christopher Almario, Susan Basila, Rose De Juan, Annie Bocao, Orly Vlog, Maria Alma Parcon, Merlina Aparta, Lisa, Maricar De Peralta, Terry Cole, Loida Mauleon, Janet Baxa Lovely, Radasa Maria, My Vlog TV, Alma Parcon, Harold Novesio, Marites Monje, Feli Baruga, Lina Almazan, Ann Mariano, Enday Samante, Elisa Jacobe, Susan, Iluminada Dadupali, Agustina Aniceto, Emelita Espinilla, Nena Ano Rosemary Capistrano, Teresita Schmid, Normalo Beres, Emily, Lloyd Salon, Scope Mobile, Natalie Navarro, Lynn Romesa, Rosemary Vasquez, Juanito Aquino, Celi Palisok, Emelita Armena, Merly Perez, Babes Music and Memories, Eliza, Lucy De Borbon, Dory, Jeremy Blanco, Anita Hernando Escapades, Feli, Buena Obra, Monica Cabalda, Lina Almazan, Ray Palanganan, Lisa Tolentino, Carmencita Falcon, Teresita de los Santos, Lucia Baldo, Hansel, Fel Macabato, Helen Murillo, Flor Cabrera, Fe Navares, Rosalinda, Seran, Cleo Waling, Josie Legayada, Wenoni, Anya Lucas, Lily of Macau, Jessica Vargas, Aso Kio Garcia, Loida, Jun Radaza, Juan Dayus, Nora Bell Sevans, Helorentino, Dido, Merlilin, Emily Borak, Daisy Blasa, Mespet Hanaban, Mylene Versosa, Presbyteros Rose, Jen, Vanessa, Cecilia Alvior, Nesbet, Geofila Perez, Daisy, Wenoni, Nelani Juan, Rosemary de la Cruz, Rosemary Palaganas, Imelda Forteza, Wenoni Anya Lucas, Ostonanlito, Jerry Ramos, Judy Quilates, Imelda Forteza, Amalia Manabat, Cecil, Raquel Magno, Julie Hermosura, Susan Upaga, Fe Fulgencio, Juby Hernandez, Juvie Romero, Charlene Naton, Ana Vencer, Rosemary Corpus, Sunshine Sotalbo, Nelani Juan, Harem Ruhi, Kira Trisha Ortaleza, Andrea Taga, Carmelita Mendoza, Fe Novares, Lynn Lee, Jomar Ria Bueno, Jeoka Ditek, Teresita Tagian, Wawateng of Sarangani Province, Mindanao, Eileen Lomano Glagana, Merlilin, Shirley Peralta, Miras Channel, Harem Ruhi, Anita Hernando, Judy Quilates, Mirna Josue, Lynn Lee, Lina Castillo, Emily, Wendy Bird, Mirna Josue, Madeline Escoro, Rosemary de la Cruz, Emily, Didi, Jane Magallanes, Eileen, Mark Anthony Seriales, Evangelina, Alexa Annie Gomez, Jean Hesareno, Ana Vencer, Ferrer Hazel, Rodrigo Miguel, Ana, Vanessa, Chu, Abdul Lolita, Karim, OFW Pinoy, Crisola Cazar, Daisy, Cleo Waling,
Emmanuel Podaderal, Judy Quilates, Babes Music and Memories, Imelda Forteza, Sen, Carmencita Falcon, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.